Eliza! How are you? Kinakabahan, nanginginig po ako. Ako, bakit ka kinakabahan? Na-excite ako nung pangarap ko lang to eh. So, ready ka na ba to see your transformation? Apa. Okay, sige. So, tanggalin na natin yung cast mo. I am Eliza Sunga, 22 years old, currently enrolled in De La Salle University, Dasmariñas as an accountancy student. Hello, Eliza. Please have a seat. Good afternoon po. Hey, good afternoon. Make yourself comfortable. Hello, Eliza. How old are you? I am 23 po to. Okay, 23. Kamusta? Kamusta ka na? Okay naman po, medyo kinakabahan lang po. Kinakabahan dahil Kasi pangarap ko po talaga to, then ngayon magagawa ko na po siya. Bata pa lang talaga ako. Gusto ko na talaga, as in, nagre-research na ako kung sino yung mga doktor na gusto kong magpagawa ng nose. Matagal ko na siyang pinag-iipunan, matagal ko nang pinaprepare yung sarili ko financially, mentally. so nung nalaman mo na may ibang parts pa besides nung rhinoplasty, may profile balancing pa, anong naramdaman mo? Actually, sobrang relief po kasi since pangarap ko po talaga siya, matagal ko na po siyang nire-research and may mga time po na, for example, nagalaw na po yung ilong, hindi na po siya symmetrical or balance sa ibang part ng face. So, nung nalaman ko po na may profile balancing, parang total complete package po siya. Okay. Saan mo tinitingnan? Siyempre, bineview mo sila, Doc. Tinitingnan mo yung mga gawa nila. So, Yes po, actually, I've been following Dr. Marge since pandemic po, I think 2020. Then from there po, dun ko po nakilala yung Ellis Aesthetics and yung mga gawa po nila, like yung Barbie nose, yun po. besides itong reason bakit ka nag-join yung sa nose, meron bang mga experiences or any... Yes po, Doc. Actually, ano ko po siya, insecurity ko po siya since I was young. Marami po akong bagay or opportunities na napalagpas dahil sa sobrang baba ng confidence ko. Back then, feeling ko, okay naman itsura ko, hindi naman ako masyadong pango. But then, yung mga pang-aasar nila, it led me to my insecurities. Then, ayun, growing up, unti-unti nang bumababa yung self-confidence ko to the point na pag nagpipicture ako, kailangan naka-side view ako or if hindi naman, kailangan sobrang kapal ng filter. Lagi po akong naasar sa ilong ko po kasi sobrang flat niya po talaga. Ito po, meron na po siyang fillers. Oh, Pero before, okay. sobrang flat po talaga niya. As in, before po natatag po. Kasi ang name ko po is Eliza Rose. Tapos naasar ko na Eliza Nose. Ganun. Kasi Eliza Nose. una po nilang napapansin sa mukha ko is sobrang, wala po talagang bridge. Parang bigla lang daw may butas. Okay. And when was that? Kailan ginawa yung ganyan sa'yo? Like, kailan ka nabubuli? Way back in college? Or... No po, ever since I was grade 3, mga ganun po. Then, syempre po, nag-build na po yung insecurity sa akin. Nung high school po ko, every time nagpo-post ako ng picture, laging may filter. Naka-apekto po yung insecurities ko regarding sa nose ko. Especially pag may mga pictures. Gusto ko lagi sa phone ko nagpipicture para na-edit ko siya. Umabot sa point na lahat talaga ng pictures ko before sobrang heavily edited. Minsan ako-call out ako ng friends ko na iba na daw yung itsura ko sa picture, tapos sa personal. And what do you do now? Now, I do pageantry po. Actually, doon ko po narinig yung confidence ko na hindi lang naman pala yung physical appearance yung tinitingnan ng ibang tao when it comes to pageantry. We also use brains. din. And, Okay. opo. Nakatulong ba sa'yo yung Opo, pageants? yun po yung nakatulong sa akin. Kasi mas Okay. na-embrace ko po yung flaws and kung ano yung mas kaya kong i-offer sa ibang tao. And how's your family's support when it comes to this? With this, Rhino. Actually, alam po ng mommy ko yun kasi parang bata pa lang po ako, nasasabi ko po sa kanya na, Mommy, ba't naman ganito yung ilong na pinamang mo sa akin? Like, as a joke lang naman po. Pero dati may laman yun kasi nga po, naaasar ako. So, alam po nila na ever since bata po ako, gusto ko po talaga magpa-rhinoplasty. So besides rhino, meron pa bang ibang areas sa features natin na gusto mong enhance, i-change? Nung nag-enter po ako sa pageantry, marami ng mga photoshoot, nakikita ko po na parang sobrang lalim po nung eye sa bags eye. ko po sa other eye. Ayun po. And then, napapansin ko rin po na masyadong bilugan yung face ko. Opo. So besides on, may questions ka pa bang iba? Wala na po. Okay, sige. So proceed tayo. Evaluate natin, ha? Sige po. Eliza, say hi
tayo to Doc Kate. Hello, Hello, po, Doc. Eliza. Good Doc afternoon Please po. have a seat. Kamusta ka? Parang kinakabahan ka. Yes po, kayo nakabahan po, but excited. That's good, okay. So, actually, na-endorse sa akin ni Doc Arlex na you do pageants, no? Yes po, Doc. How young are you now? 23 po. So kailan ka pa nag-start mag-pageant? Since bata pa ba? Actually, first pageant ko po nung binibining gentry. Oh, Yes po. kakatuwa naman. Yes po. Tapos ngayon, you were given an opportunity to do rhinoplasty, no? Yes po. Alam mo, Doc Kate, na-mention niya kanina na nung young siya, nabubuli siya. Kaya gusto niya talagang magpa-rhinoplasty. So, we discussed earlier yung mga concerns niya. Yes. So, tama ba, Eliza? Meron tayong threads? Yes po, no threads po. Oo. When was that? Before po my screening, prior to my pageant, so December last year po. Isang beses lang ba to? Isang beses lang po. Okay. Make yourself comfortable. Check ko lang yung sa nose mo, ha? Kapain ko lang for a while. Okay po. Okay. So, naramdaman ko na meron pang, mukhang may naiwan pang threads sa inyong nasal bridge. Sa may tip nilagyan ba? Yung pag ganun po, Doc. Yes, meron din. Okay. It's very important for us to assess before doing rhinoplasty mga dating procedures na ginawa. So, such as fillers and mga threads. It's because we have to remove as much as we can when it comes to dun sa mga threads natin and fillers kasi syempre kung may maiwan dyan later on magiging bumps or irregularities siya. So, Eliza, meron ka bang certain look or peg na gusto? Well, actually, matagal na po ako nagre-research. Pero now that I have this opportunity, parang gusto ko na lang ipagkatiwala sa mga doctors kung ano na lang yung babagay sa face ko. And since I've been following Elise Aesthetics for 3 years now, nakita ko naman po kung paano sila gumawa. Ma-achieve po nila yung babagay sa face ko na more feminine. Ang ganda ng skin texture mo, no? So, maganda sa'yo na ma-enhance talaga ang nasal bridge and maging very pronounced or yung tip mo is magandang maganda, no? Another thing I noticed, no? So, sa bridge, i-improve natin yung bridge mo after removing the threads. The tip will get your ear cartilage and put it here. So, maganda ang skin texture. So, maganda rin later on ang magiging contour ng ating nose. I also noticed na may konti tayong bulk when it comes to your alars. Napansin mo rin ba yun? Opo. Oo. So, we'll defat that a bit, ha? So, babawasan natin ng konting fat while doing the alarplasty. So, Eliza, meron ka pa bang ibang gustong i-enhance sa look mo? Ayun, Doc, yung sa under eye ko po. And then yung concern ko po sa face shape ko, yung masyado po siyang bilugan, Doc. Doc Kate, na-mention niya kanina yung sa under eye niya. Medyo dark ng Actually, konti. no? So, gusto niyang ipa-improve yon. Also, na-mention niya kanina na maski nag-workout daw siya, hindi niya makuha yung contour sa may cheeks. So, along with your rhinoplasty, pwede nating isabay ang buccal fat removal. Meron ka na rin bang idea doon or wala? Wala, Doc. Actually, nakikita ko po siya sa mga posts kasi hindi ko po masyado ma-differentiate ano yung nangyari. So, may certain pocket of fat tayo dito sa may cheek area. We can remove that surgically. So, mag-remove lang tayo through the mouth, through a small incision para ma-enhance ang contour ng ating cheeks. Besides that, meron pa po bang ibang gustong enhance? Ayun lang naman po, Doc. Okay. Doc Kate, yung sa eyes ni Eliza, anong pwede natin gawin? Actually, 23, no? Very young pa. Pero when I saw you earlier, na-notice ko kagad you have dark circles. So, kita mo tong area na to? Yes po, Doc. Ayan. May pigmentation na or pangitim. Number one cause of this is actually genetics. Namamana siya. Meron ba sa family na may bug na or meron? Nasa lahi po. Nasa lahi talaga. So, yes. So, isa yon sa number one cause. And pangalawa, pwede rin it's because laging puyat or stress. Puyat ka ba or stress recently? Ayun. Okay. So, ang maganda naman doon is we have non-surgical procedures na para ma-improve tong area na to. Here sa Elise, we call it fresh eyes. So, yung fresh eyes procedure na yon, it composed of 3 treatments. Number 1 is under eye filler. So, as we age kasi, nawawala yung taba dito sa ilalim ng mata. So, finifill natin to with under eye fillers. Actually, bukod doon, pwede rin si Eliza mag-check filler.
So, this area na to, it serves as a foundation sa under eye filler. So, kailangan din nating ma-fill. Opo. So, bukod sa under eye filler, you also need cheek filler. And then, balik tayo dun sa fresh eyes treatment natin. Yung second treatment natin, we call it here Skin Radiant. So, it's an injectable. It composed of polynucleotides. It's made of salmon sperm. That's it, the Skin Radiant. Ini-inject siya dito sa may pigment, sa may pangingitim na area. Why? Because they discovered na yung salmon DNA almost the same sa DNA ng human. So, pag in-inject siya dito sa area na to, magre-rejuvenate yung under eyes mo. And then, the last treatment dun sa fresh eyes natin is the under eye Botox. So, pag binotox tong area na to, nagre-relax siya, and yung ilalim ng under eye, mukhang hindi na siya ganun kalalim. So, yun yung magandang gawin sa under eye ni Eliza. So, Doc Kate, yung summary natin for Eliza. For my side, surgical side, rhinoplasty and buccal fat removal. Sa non-surgicals naman, Sa non-surgical, so we'll start with the upper one-third of the face. Magbo-botox tayo sa frown lines. Yan. And then forehead. Yan. And then under eye filler. Skin Radiant. Botox under eye. Cheek filler. And then chin filler. May questions ka pa, Eliza? Wala naman ako. Okay. okay, so kamusta yung pakiramdam mo na ito na, gagawin na natin yung mga procedures mo? And I feel so relieved kasi na-explain sa akin kung ano yung babagay para sa face ko and marami akong natutunan. With that, Eliza, we'll see you on your procedure dates, ha? Thank you, Doc. Okay, Yes, thank you. Eliza. Thank you, Thank Doc. you. Hi, I'm Doc Ann from Melissa Aesthetics. So today we will be doing the case of Eliza together with Doc Arlex. So stay tuned for her transformation as we set her beauty free. Let's Elise it! We will do revision rhinoplasty for her plus buccal fat removal. We're very excited sa transformation. After a week, we will do the removal of sutures and other non-surgical procedures as well. Hello, Eliza. How are you? Okay naman po, inaantok po. Inaantok ka, oo. Medyo groggy pa yung pakiramdam, no? Okay, sige. So, we're done now with the revision rhinoplasty and your buccal fat removal. So, everything went well naman. And 1 week after, you have to come back for the suture removal. So, in the meantime, magpahinga ka muna and happy healing. If you have any questions or concerns, just let us know. Okay po, Doc. Thank you po, Alright, Doc. thank you. Hi, Eliza! How are you? Kinakabahan, nanginginig po ako. Ako, bakit ka kinakabahan? Na-excite ako, Doc. Pangarap ko lang po eh. So, ready ka na ba to see your transformation? Opo. Okay, sige. So, tanggalin na natin yung cast mo. And can you hold this, please? Hindi ko muna ulit tignan. Okay, so, tanggalin na natin yung cast mo. Ang ganda. Ang ganda daw. At yan ba yung yung dream nose mo? Wala po ako sinabi na peg kay Doc Alex, pero sobrang bagay po sa face. Yes. So, mas kita mo na din, no? Actually, nakikita ko yung face mo, lumiit na rin. It's because of the buccal fat removal plus yung nose mo. Kasi yung nose natin, pagka nagtumangos siya,
ang nagiging perception, parang lumiliit din yung face. Oo. Yan. So, happy ka? Grabe po na. Kumusta naman yung naging healing process mo during the first 7 days? Actually, Doc, sa physical, wala naman po masyado kasi I expected more swelling and bruising. But then, hindi po siya masyado nag-swell. More on emotional lang po talaga. Wala, iyak na. Kasi, Doc, parang months ago, nag-usap kami ng boyfriend ko na parang kung kanina ako manghihirap ng pera pang surgery. Tapos, nung first 3 days, parang doon na nag-sink in sa akin na eto na siya. Tapos di ako nangutang kahit kanina, parang God's perfect timing. I was able to, natupad ko yung dreams ko, like childhood dream talaga. Oh, we're so happy to know that. Kaya pala talagang very emotional ka. So, Eliza, may kasama ka ba? Meron po, Doc. Okay, let's invite him or her. Sino ba yung Boyfriend kasama mo? ko po. Boyfriend mo. Okay, sige. Papasukin natin ang boyfriend ni Eliza. What's your name? Ram po. Ram. Okay, Ram. Meet Eliza 2.0. So, Ram, ano ang masasabi mo sa transformation ni Eliza? Maganda po. Bakit ka titiri ay? Masaya po para sa kanya po. Kasi matagal niyan din po kasi talagang gusto po yan. And thank you so much for being very supportive with Eliza. I heard pinagluto mo pa siya on the day of her procedure bago siya mag-fasting. And you accompanied her all throughout the procedure. Plus ngayon, nandito ka to see her transformation. Yan. Now that you were able to have your dream nose, ano na yung mga next plans mo? I want to explore more pageants, do more photo shoots, gawin lahat ng mga hindi ko nagagawa before just because of my insecurity. So after about a month, you will feel na mas nagiging more natural na yung itsura niya. No? So you will come back after 1 month para ma-check ulit natin yung nose mo. Okay, so lalo kang gaganda. Yeah. Okay, so Eliza, we'll see you next month. Okay? Bye-bye! If I could talk to my younger self, hindi ko sasabihin na cheer up kasi pang-aasar lang yan, wala lang yan. Sasabihin ko na it happened for a reason. Nadaanan mo yan kasi you have to be strong. And now, you are stronger, you have your platform, you have your story to share to inspire everyone. And hindi mo yan napagdaanan for nothing. May part ka rin ba sa sarili mo na gusto mong i-improve? Share your story with us. Malay mo, ikaw na ang susunod. So, it's time to Elise it!